Dimitri Valencia's channel. Samahan ninyo kami sa panibagong Cavite-Laguna Expressway Construction Update para ngayong Hulyo 2026. Sa video na ito, sisilipin natin ang pinakabagong progreso ng dalawang natitirang bahagi ng proyekto na kasalukuyang nasa ilalim ng konstruksyon, ang Subsection 2 at Subsection 1. Ang Subsection 2 ay may habang halos 10 kilometro at nag-uugnay sa Governors Drive Interchange sa General Trias hanggang sa Open Canal Interchange sa Imus, Cavite. Samantala, ang Subsection 1 ay may habang halos 9 kilometro at nag-uugnay sa Open Canal Interchange sa Imus at sa Kawit Interchange, ang magiging western terminus ng Cavite-Laguna Expressway. Patuloy ng papalapit ang pagkumpleto sa Subsection 2 habang mabilis ding humahabol ang Subsection 1. At kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng konstruksyon, unti-unti na rin nating tinatahak ang huling kabanata ng ating coverage sa proyektong Cavite-Laguna Expressway. At ngayon, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Walang drama nating panonoorin ang maikling presentasyong ito na aming inihanda ng may buong dedikasyon at hilig sa pagdodokumento ng mga proyektong pang-imprastruktura. Magsisimula ang ating presentasyon sa Governors Drive Interchange sa General Trias. Makikita natin na halos kumpleto na ang mga concrete paving works mula sa interchange hanggang sa Waterway Bridge 8. Isang malinaw indikasyon na patuloy na pag-usad ng konstruksyon sa bahaging ito ng proyekto. Samantala, ang malalim na bahagi sa tabi ng ilog ay halos ganap nang natatapos. Sa mga susunod na yugto ng konstruksyon, babawasan naman ang lupa sa katabing bahagi upang maabot ang tamang elevation ng carriageway. Makikita rin na naitayo na ang MSE wall na magsisilbing suporta sa embankment ng expressway. Sa personal kong pananaw, isa ito sa mga bahaging may pinakamabilis na naging progreso sa buong proyekto. Kahanga-hanga ang naging trabaho ng kontraktor na nangangasiwa sa lugar. Pagkatapos ng concrete paving, isinasailalim ang buong carriageway sa International Roughness Index o IRI test. Ang pagsusuring ito ang sumusukat sa kinis at kalidad ng ibabaw ng kalsada upang matiyak na pasado ito sa itinakdang pamantayan bago buksan sa mga motorista. Sa pagsusuring ito, gumagamit ng espesyal na sasakyan na may mga laser sensor, accelerometer, at computer system upang masukat ang kinis ng ibabaw ng kalsada habang ito ay umaandar. Natutukoy nito kahit ang maliliit na lubak o hindi pantay na bahagi ng pavement. Mahalaga ang IRI test dahil nakatutulong itong masiguro ang mas ligtas,
mas komportable at mas maayos na biyahe para sa lahat ng gagamit ng expressway. Pagkalampas ng Waterway Bridge 5, mapapansin na halos embankment na lamang ang bumubuo sa carriageway sa bahaging ito ng proyekto. May isang lokal na kalsada sa Maralas na maapektuhan ng alignment ng Calax. Sa ngayon, sinisikap ng LGU ng General Trias na makahanap ng alternatibong ruta upang manatiling may access ang komunidad. Posibleng magkaroon ng bagong daan sa tabi ng alignment ng expressway, ngunit hihintayin pa rin natin ang mga susunod na development at opisyal na update tungkol dito. Malaki na ang naging progreso sa bahaging ito. Mula sa mga naunang poste, kasalukuyan ng isinasagawa ang pagtatayo ng mga pierhead, isang senyales na patuloy na pag-usad ng konstruksyon. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na development habang hinihintay ang opisyal na impormasyon tungkol sa bahaging ito ng proyekto. Dahil halos embankment na ang bumubuo sa carriageway, mas kapansin-pansin na ngayon ang taas ng expressway. Sa ilang bahagi, halos kapantay na nito ang mga bubong ng mga karatig na kabahayan. Sa taas ng embankment sa bahaging ito, tila maihahalin tulad na ito sa isang Great Wall of Cavite. Bagamat pabirong bansag lamang, hindi may kakaila na isa ito sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng proyekto.
Ito naman ang pinakabagong progreso ng Open Canal Interchange. Kapansin-pansin ang patuloy na pag-uusad ng konstruksyon ng toll plaza, maging sa mga entry at exit ramps ng interchange. Samantala, tuloy-tuloy din ang isinasagawang concrete paving works sa iba't ibang bahagi ng proyekto. Mula sa Subsection 2, magtungo naman tayo sa Subsection 1 upang silipin ang pinakabagong development at progreso ng konstruksyon sa bahaging ito ng CALAX. Kapansin-pansin na mas humaba na ang mga bahaging nabuhusan ng concrete sa area na ito kumpara sa ating nakaraang update. Tanda ng tuloy-tuloy na progreso ng konstruksyon. Noong huling bahagi ng Hunyo, nasaksihan natin ang CTB o Cement Treated Base Works bago sinimulan ang concrete paving. Ang CTB ang nagsisilbing matibay na base layer ng kalsada na nagbibigay ng sapat na suporta at katatagan sa concrete pavement sa itaas nito.
Ang bilis ng naging progreso, hindi ba? Mula sa CTB works na ating naitala noong huling bahagi ng Hunyo, sementado na ngayon ang malaking bahagi ng area. Mula rito, silipin naman natin ang progreso ng isa pang kontraktor na kasalukuyang nagsasagawa ng konstruksyon sa bahaging ito ng Calax Subsection 1. Napansin ba ninyo ang malapad na bahagi ng carriageway? Batay sa impormasyong ating nakalap, nakalaan umano ang bahagi ito para sa magiging point of sale o POS area kung saan maaring magpakabit at magpa-load ng RFID, pati na rin ang iba pang serbisyo para sa mga motorista. Kapansin-pansin din ang patuloy na pag-usad ng konstruksyon sa Kawit Interchange.
Narito naman ang kasalukuyang progreso ng magiging koneksyon ng Calax at CC Link. Unti-unti nang nauhubog ang mahalagang dugtungan ng dalawang expressway. Kapansin-pansin din ang MSE wall sa bahaging ito. Kumpara sa ating nakaraang update, mas pulido na ang pagkakagawa at mas malinis na ang kabuuang kondisyon ng lugar. At dito nagtatapos ang ating Calax Construction Update para sa buwan ng Hulyo 2026. Unti-unti nang nauhubog ang huling bahagi ng Calax. Papalapit na ng papalapit ang araw na tuluyan ng magdurugtong ang Open Canal Interchange, Kawit Interchange, at Governors Drive Interchange. Sa pagkumpleto nito, mas mapapabilis ang paglalakbay sa pagitan ng General Trias, Dasmariñas, Imus at Kawit, kasabay ng direktang koneksyon nito sa Cavitex. At gaya ng lagi nating paalala, alagaan po natin ang ating kalusugan, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng mga kinakailangang bitamina, at magsuot ng face mask kapag nasa mataong lugar. Mahirap po magkasakit. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating coverage. Hanggang sa susunod na update. Maraming salamat po at ingat sa inyong biyahe.